Hello guys, magandang hapon sa ating lahat guys. Mag na naman tayo ng guys. Salita na naman tayo ng Tagalog guys kahit hindi tayo marunong. Si Bisaya tayo guys. While race muna tayo guys. Naalala ko lang guys ba yung huli ako guys na guys, yung nagbiyaya ako ng taxi guys. Doon sa Davao guys, Dako daw guys. Davao City guys. Nung nagdaan ako doon guys, sabi ko sa pasahero ko kasi sumakay doon siya galing siya nagpa-dialysis guys. PWD siya guys. Tapos sumakay sila guys, dalawang mag-asawa, mga 9 AM siguro guys, sumakay sila. So gusto ng gusto ng lalaki na asawa niya guys, yung husband, babae, na dito sa front magsakay kasi, dito sa front kasi guys, yung upuan dito, adjustable kasi ito guys. Pwede mong i-abante, i-atras. So, ang purpose niya guys, nagpupo siya dito kasi gusto niya ma-straight niya yung niya guys, yung paa niya guys, kasi may balda daw kasi guys. Tapos ang nangyari guys, dito siya umupo. Tapos sabi ko, magapag seatbelt ka ba sir? Sabi niya hindi. Baka mahuli tayo niyan sir. Sabi niya hindi man tayo hulihin kasi palagi naman akong inaalaw ng LTO kasi hindi man kami hulihin kay may man din kasi siya dito sa dialysis, may butas ito guys ba. Tapos ang nangyari guys, pumayag ako kasi yun nasabi niya. Maya guys, nagdating kami sa Dako daw guys. Yun ang sinasabi ko kanina. Hinuli talaga ako guys kasi yun ang tanong ng sabi ng LTO, bakit daw dito sa harapan ko pinaupo? Dapat daw kasi sa likod. Sabi ko, kasi sir, nagsabi man siya sa akin, hindi na siya mahuli. Kasi mayroon man din siya kasing ID na PWD guys. So naniwala ako guys. So yun pala guys, ang nakuha ko dun pala guys, pag yung awa pala natin guys, hindi natin nilalagay talaga sa tama na lagayan ang awa natin guys sa ating kapwa na tao guys. Darating din pala sa huli guys, tayo ang kawawa guys. Tayo ang kawawa kasi doon, hindi talaga ako guys. Hindi talaga ako pinatawad guys. Hinuli talaga ako. Yun ang reason. Kasi hindi na talaga dito sa So, doon guys, nasabi ko na kahit anong sabi ko sa LTO guys, hindi talaga sila maniwala. Kasi bawal daw talaga yun. So, wala tayong magawa kasi masakit ang loob ko guys kasi nagprotest ako. Wala rin nangyari kasi ako guys. Pinapasa-pasa ako guys, ba yung sa Bisaya guys. Sabi, punta ka doon. Hinanap ko kasi yung nila guys, yung pinakataas nila sa LTO, pero feeling ko guys, hindi sila napapakita sa akin kasi ang gusto talaga nila pabayarin ako. So yun guys na nangyari, sakit ang loob ko guys kasi biruin mo ba naman makabayad ka ng sobra 2,000 guys. Oh. So malaki na yan guys kasi sa amin mga taxi driver dito sa Davao guys. Masaya na ako niyan guys, makauwi ako sa pamilya ko ng guys, pamilya ko ng 700, 600 or 1,800. So 2,000 man yun guys. So 2 araw, 3 araw ko pa hanapin yun guys, or 4 na araw para lang makabayad ako nun guys. So ginawa ko guys para makuha ko yung lisensya ko. Sinangla ko na muna yung malaking speaker ko guys. Para lang kasi wala tayong mapakain sa pamilya kung ganun man. So, yun guys ang nangyari sa akin. Naalala ko na ito palang mga ibang LTO din, ayaw din magbigay ng mga ganun na consideration guys. So, yun lang ang guys, na masakit ang loob ko sa mga LTO na ayaw magbigay ng consideration sa mga pasahero na nanghihingi na naman sana ng sabi na PDB leader siya, pero hindi pa rin binigyan guys.
tuloy ako ang naiipit guys. Yun lang guys. Kung sino man yung LTO yung nakakita dyan, maawa naman kayo sa mga driver. Huwag naman kayong ganyan kasi kami, nahanap lang din kami. Kung gusto nyo talaga, huwag kayong mamili. Kasi ang alam ko, mamili kayo eh. So yun lang guys. Magandang araw sa ating lahat.